Sa banal, sakdal at napakamakapangyarihang pangalan po ng ating nag-iisang Diyos na buhay, na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo, kami po mula sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus sa Los Angeles, California, ay bumabati po sa inyong lahat ng kapayapaan. Tayo po ay magpapasimula na. Awitin po natin ang bilang 156 sa atin pong mga himnaryo. Tayo'y nagkakatipon at nag-aawitan, maligayang sandali. Anong tamis kung ating kapiling, si Jesus na ibig. Pag-ibig niyang tapat sa atin ang ligtas sa lahat ng bagabag. Ang kay Jesus na pangalang Jesus, lahat tayo'y sumunod. Ang ating kaligayahan, Panginoon ay sundan, at kahit maging saan man, nakalaang laging kaalabay sa hirap ng ating kordero. Nais na makaramay ang ating kaligayahan, saan may sundan. Kami ay nagpupuri dahil sa pag-ibig na kaloob ng langit. Ang dilim ng buong sanglibutan, hinangot inalis. Ang pagilagilala sa kaliwanagan, doon ko nalabati. Ang Diyos ng langit ay walang hanggan, ang dakilang pag-ibig. Ang aking kaligayahan, Panginoon ay sundan, at kahit maging saan man, nakalaang laging kaalabay sa hirap ng ating kordero. Nais na makaramay ang ating kaligayahan, sabay sundan. Atin pong patuloy na papurihan ang ating nag-iisa at buhay na Diyos, na siyang ating Panginoong Hesukristo. Numero 168 po naman ang ating susunod na aawitin. Ang Diyos ang kakampi, sinong laban sa akin? Di ako matatakot, mundo ay matapos. Sa hirap
daya kaaliwan tuwina pagtupad sa utos niya ng kampinang gloria. Wala pong sawa na ating papurihan ang ating Amang Diyos, na ating Panginoong Hesukristo. Huling awit, mga kapatid, 146 sa atin pong mga himnaryo. Magtumibay sa Iglesia ng Diyos kay Cristo Jesus na utos kong iingat
tanaw mo sa iyong isip. Ang aral niya ang siya mong ibigis, ligtas sa bangahib. Purihin ang Diyos ng langit, sambahin at awitan. Puso'y buksan at ihain, purihin, Diyos purihin. Alleluia, Alleluia, lapit sa hari natin. Purihin, luwal at biyaya at lilikas sa ating nagugupiling sa salay hahanguin. Alleluia, Alleluia, Gloria Patri Dei. Ang Diyos ay naghihintay, siya ay nauuhaw. Dulugin, dulugin natin, sambahin, dumalangin. Alleluia, Alleluia, Diyos na awayin. Angeles sa pagpaasan, nagpupuri-purihin. Halina mga kapatid sa templo ng amang Diyos. Alleluia, Alleluia, Diyos purihin, purihin. Amen. Sa banal at dakilang pangalan po ng ating Panginoong Heso Kristo, ako po ay bumabati sa inyong lahat ng kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon, purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit, purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan, purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel, purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalagang, mga matatanda at lahat ng mga bata.
Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi, ang kanyang kalwalatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan. Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang santuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilag na mga kadakilaan at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Mga minamahal, iginagalang, pinagpipitaganan po naming mga magulang, una na nga po sa lahat sa ating sariling mga sangbahayan, sa ating mga sarili, sa ating mga kabyak, mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay at mga kamag-anakan sa laman. Sa lahat po ng ating mga kaibigan na hindi po nagsasawa sa ganitong mga banal na gawain, na ito po ang dahilan kung bakit tayo po ay nilalang ng ating Panginoon Diyos. Ang atin siyang papurihan, sambahin at luwalhatiin, at ang tayo po ay makinig ng kanyang mga banal at mga makapangyarihang aral, na ito ang magsisilbing magliligtas sa atin, hindi lamang sa buhay na ito, kung hindi hanggang maabot natin ang tunay na buhay, ang buhay na walang hanggan. Atin din pong binabati ang lahat ng ating mga kapatiran na nagsisipangalat po magmula doon sa ating inang bayan sa Pilipinas, at hindi po kakaunti sa kanila ang nangingibang bansa at nangingibang mga bayan. Sumapit po tayong muli sa banal na Huwebes po ng gabing ito, Abril 10 na po 2014. Salamat po sa ating Amang Diyos na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo, na wala pong pag-aalinlangan. Siya po ang nagdagdag sa atin ng buhay, kagaling at kalakasan, nagpapakain sa atin, nagdaramit ng ating lupang katawan, nagpapagaling ng ating karamdaman, upang sa Huwebes po ng gabing ito ay matunghan niya tayong muli, na walang sawa po nagtitiklop ng ating mga tuhod, umaawit ng mga himno sa kanyang banal na harapan, at nananabik, nauuhaw at nagugutom sa kanyang mga aral. Kaya naman po sa Huwebes ng gabing ito'y ihanda na po natin ang ating puso, ang ating kaluluwa at ang ating mga pag-iisip, na ito po ang ipinag-uutos ng Diyos. Iibigin natin siya ng buong puso, buong lakas at ng buong pag-iisip natin. Kung papaano nga po ang pag-ibig sa Diyos, iibigin natin ang ating kapwa katulad ng pag-ibig natin sa ating mga sariling pagkatao. Kung ano ang ibig natin, yan din ang gagawin natin sa lahat ng ating mga kapwa-tao sa balat ng lupa. Una na nga, charity begins at home, sa atin-atin pong mga tahanan. Ibig ko po makarating sa langit, at natutuhan ko po sa pakikinig sa mga pagsamba sa Kanya, kung papaano at ano ang susi ng langit ang mga salita ng Diyos, sa pamamagitan nga po ng mga aral at palatuntunan na napapakinggan natin sa ating Panginoong Hesukristo sa loob ng Kanyang banal na katawan na iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus.
Tawagin na natin ang atin-atin mga asawa, mga anak, mga manugang, mga apo. Kahit na po tayo tatatlo, dadalawa, kahit na nag-iisa tayo, huwag nating ikakahiya ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. At sa Huwebes po ng gabing ito, atin munang ititiklop ang ating mga tuhod. Magpapasalamat muna tayo sa Kanya, hihingi ng kapatawaran, at magpapatuloy tayo ng pagpupuri sa Kanyang banal na pangalan. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Amang banal na lubha kapong kagalang-galang, Ikaw po ay Diyos na sadya kapong kapitapitagan, nag-iisa kapong Diyos na buhay, Ikaw po ang may-ari, ang lumalang ng lahat ng mga bagay, ang pinakamakapangyarihan ka po sa lahat. Panginoon, na sakbibi ka sa iyong pag-ibig, sagana ka po sa kagandahan ng iyong kalooban, dakila ka po sa iyong mga pagbibiyaya, datapwat ikaw po ay Diyos na napakabanayad sa iyong mga kagalitan. Amang banal na ikaw po ang Diyos ni Abraham, ikaw ang Diyos ni Isaac, ni Jacob, ng iyong mga propeta, ng iyong bansa na Israel, ng kanilang mga kapanahunan, at ikaw rin po ang pinagtapatan, pinaglingkuran hanggang kanilang kamatayan ng amin pong mga minamahal na mga magulang. Sa banal at malinis na pangalan mo pong Kristo Jesus, sa Huwebes po ng gabing ito, Panginoon, matutunghan mo po muli kaming lahat sa silong ng amin-aming mga dampang tahanan. Kahit na nga po kami nag-iisa, dadalawa o tatatlo sa bilang, hindi po ito nagiging dahilan upang hindi namin ipagpatuloy ang tunay na dahilan kung bakit kami po nilalang mo sa ibabaw ng sanglibutan. Ama, mula po sa aming paninikluhod, damahin mo po sa aming mga puso ang aming mga tao sa puso namin na mga pagpapasalamat. Maraming salamat, Panginoong Hesukristo. Wala kang binawian sa amin ng aming mga hiram na buhay. Salamat po, pinakakain mo kami, dinaramtan. Pinalalakas at pinagagaling ang aming pangangatawan. Higit sa lahat, maraming salamat, Panginoong Hesus. Lalo mong ipinaliliwanag sa amin, pinatitibay sa amin, pinatitingkad, dinaragdagan ang aming pananampalataya na minsan lamang ibinigay mo sa aming mga hiram na buhay. Panginoon po naming Hesukristo, sinasamba ka po namin, pinupuri ka po namin, niluluwalhati namin ang iyo pong kagalang-galang, ang malinis mo pong pangalan, sa Espiritu mo po at sa iyong kagilagilalas na mga kaliwanagan. Panginoon, kung kami po'y nagkulang at nagkasala sa iyo, sa mga nakalipas na araw, Ama, nakikiusap kami sa iyo, na sa Huwebes po ng gabing ito, patawarin mo po kaming lahat sa amin pong nagawang kasalanan. Hindi po rin namin nalilimutan na ipagpasalamat sa iyo, na maging ang aming mga anak, mga manugang, mga apo, mga mahal sa buhay, maging ang aming mga kabiyak, 10 ng mga kaibigang ibinigay mo sa aming kasama naming nakikinig ng iyong mga salita, at ang lahat ng iyong mga tunay na mananamba sa Espiritu mo po sa iyong katotohanan, hanggang ngayon po pinapatnubayan mo pa rin, iniingatan, inilalayo sa biglang kamatay at mabibigat na mga karamdaman, sa kamay po ng hostisya, sa lahat po ng nangakaumang nakapanganiban. Pangunahin na nga po, salamat, pinapatnubayan mo pa ang aming mga anak, katulad po ni Emmanuel, ni Bobby, ni Noel, ni Ruth at ni Joel. Maging ang aming mga manugang tulad po ni Teofilo, ni Rosemary, ni Flor, ni Irene, ni Cheche at ni Malu. Ang aming mga apo tulad po ni BJ, ni JR, ni JC, ni Paul Noren, ni Sarah, ni Micah, ni Laika, ni Joshua, ni Rebecca at Kay. Maraming salamat po, Panginoon, na maging sila na nangasa kabataan pa,
lagi mo ring tinatanuran at ipinag-aadya sa lahat ng kasakunaan. At maraming salamat, Panginoon, maging kami sa iyong banal na iglesia na patuloy nang tumatanda at nagkakaroon ng sari-saring hirap, kalumbayan, sakit ng lupang katawan, at iba't ibang mga karamdaman. Aman Diyos, maraming salamat po. Dinaragdagan mo pa ang aming mga hiram na buhay. Una na nga ang iyong lingkod. Gayon din po si kapatid na Rosita, si kapatid na Prospero, si Glenda. Gayon din naman naming Diyos, higit na nga sa lahat si kapatid na Concepcion Tenedero, na siya ng pinakamatanda sa amin. Sana'y patuloy mo ring pagpalain maging si kapatid na Floro Dator, si kapatid na Robert at Mercedita Heine, si Olivia, si Mirna, si Rogelio at si kapatid na Expectacion Valencia, at ang iba pang aming mga mahal sa buhay na nangalalayo sa amin sapagkat humahanap ng kakainin sa araw-araw, tulad po ni Prospero Jr., ni Chuchay, ni Pinky at ni Philip, gayon din po ni Enrico, ni Abner, ni David at ni Daniel Valencia, ni Shannon at Analera, ni kapatid na Bayan Guanson, ni Jacob Gonzales, ni Lolita Bongay, ni Susan Samonte, ni Lenlen Buenape, ni Jingjing Ilaga, ni Fe, ni Adora Aquino, ni Pido at ni Victoria Malangkesh, ni Rosemary Lucerna Gonzales at Flor Bautista Gonzales. Panginoon naming Diyos, kahabagan mo po't patuloy na kaawaan, malalayo po sila sa amin, patnubayan mo po sa araw-araw, at naway tipunin mo po silang lahat sa iyong banal na kawan. Sa ikalawang pagparito mo po'y dalangin namin, magkasama-sama po kaming lahat, makapasok doon sa ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Aman Diyos, wag mo rin sanang pababayaan ang lahat ng kani-kanilang mga kabyak, mga anak, mga manugang, mga apo't mga mahal sa buhay, at ang bawat loob at labas ng aming mga tahanan, maging ang aming mga sasakyan, mga halamanan at mga hayupan at mga mumunting ari-arian, sa kapanganiban po na naglipana sa huling araw na ito ng sanglibutan. Tanging sa makapangyarihang kamay mo po lamang ipinagtatagubilin at idinadalangin, mapalayo rin po sana, Panginoon, sa sunog, sa lindol, sa malalakas na ulan, sa baha, sa daluyong, sa kamay ng pamahalaan, at sa lahat po ng nangakaumang na mga kapanganiban. Panginoon naming Hesus, sa Huwebes po ng gabing ito, lubos mo po sanang kaawaan at kahabagan. Sa gabing ito ang iyong hamak na lingkod, nakakasangkapanin mo po sa pagsisiwalat ng iyong mga banal na aral na inihanda mo po sa iyong kalangitan. Nawa aman Diyos, bigyan mo po ng bisa at kapangyarihan ang kanyang tinig, langkapan mo po ng iyong banal na espiritu, at kung mapakinggan ng mga kinauukulan, mga pagpanumbalik silang lahat sa iyo, Panginoon, lalong maraming mga labi at bibig ang pumuri sa iyo sa huling araw. Panginoon, ang lahat po ng mga bagay na ito, 10 ng mga bagay na hindi na po nasambitla ng iyong hamak na alipin, ay amin pong dagdag na ipinakikiusap. Patuloy mo pong ibabasbas, ibebendisyon sa aming lahat, sa pangalan mo pong Kristo Jesus, magmula po ngayon, magpakayi kailanman. Amen. At ngayon po, atin na pong ihanda, husayin ang ating mga sarili, ang ating mga pakikinig, at higit na nga sa lahat, ihanda na natin ang ating mga Biblia para tayo po ay makatiyak na ang napapakinggan natin, ito rin ang nababasa natin at walang halong ano pamang bagay kung hindi katulad sa isang purong gatas na napakasarap inumin ang mga salita ng Diyos o isang masarap na pagkain. Sa Mateo 6:27 po, at alin sa inyo
ang sa pagkabalisa ay makapagdaragdag ng isang siko sa sukat ng kanyang buhay. Mateo 6:27. Mga kapatid, ito pong talatang ito ay napakadaling unawain. At ito po ay tanong na nagpapaliwanag. Alin sa inyo ang sa pagkabalisa makapagdaragdag ng isang siko sa sukat ng kanyang buhay? Sa talata pong ito, meron pong binabanggit na siko. Sino ang makapagdaragdag ng isang siko sa sukat ng kanyang buhay, sa kanyang pagkabalisa? Gaano po baga kalaki at kahaba yung tinatawag na siko? Ito po yung bukong-bukong dito sa ating kalagitnaan ng ating baraso. Ito po, mga kapatid, ang tinatawag na siko. At kung ano po ang pagpapaliwanag ng Santong Sulat tungkol po sa kung gaano kahaba ang isang siko ng tao, sa banal na kasulatan din po merong tinatawag ang internet o ang online Bible Dictionary kung gaano ang tinatawag na haba ng isang siko. At ang isang siko po, sangayon sa matatandang kasaysayan, maging sa kapanahunan pa ng kaharian ng Ehipsyo at ng mga unang mga sibilisasyon, magmula po doon sa siko, kung hahawakan ninyo at tatandaan yung siko, ang haba po nito, magmula sa siko, hanggang sa pinakadulo ng ating daliri sa kamay na kalagitnaan, yung forefinger, na ito po ay kumakatawan, depende po sa laki ng tao, humigit kumulang po, magmula po 18 inches o pulgada, hanggang 20, depende sa laki ng tao, mga kapatid. Ngunit, sa regular na o normal na taas ng tao, yan po ay mga 18 pulgada po lamang or 18 inches yung pinaka-average. Ngunit, nang ito po ay ating basahin sa Bibliang English King James Version of 1611, ganito po ang wika nga ang pagkakasalita ng Biblia sa King James Original Version. Which of you, by taking thought, can add 1 cubit unto his stature? Kaya kung ito po itatagalogin natin, sino sa inyo ang sa kanyang pag-iisip ay makapagdaragdag ng isang siko sa kanyang taas? Sapagkat yung stature po, kumakatawan po sa tao, sa anyo ng tao o taas ng tao, stature. Dadapot ibig po ng Diyos na matutuhan natin at mapag-alaman natin na ang tao lumalaki depende sa kanyang edad. Na kung liliwanagin lamang, depende sa kanyang buhay. Kaya ito rin naman po ay kumakatawan sa Mateo 6:27, alin sa inyo ang pagkabalisa makapagdaragdag ng isang siko sa sukat ng kanyang buhay? Kaya tama rin po. Nililiwanag nga lamang natin, sapagkat sa Bibliang English na pinanggalingan sa original 1611 version, sino nga sa inyo ang makapagdaragdag ng isang siko sa kanyang taas? Paano ba tumataas ang tao? Natural, habang lumalaki, habang tumatanda ang tao, tumataas. Kaya ang ibig sabihin din naman nito, mga kapatid, synonymously speaking, the same. Sino sa atin ang makapagdaragdag ng isang siko sa sukat ng ating buhay? Kaya po, wala pong pagtatalo doon, mga kapatid at mga magulang. At nalalaman po natin
Wala pong pinakamahalaga sa buhay nating mga tao kung hindi ang tayo ay mabuhay. Ang tayo ay tumagal sa ibabaw nitong sanglibutan. Ang unang katanungan po natin, paano po pinatutunayan pa ng Biblia na ang tinutukoy nga ng Panginoong Hesus sa ating paksa, yung ikahahaba ng ating buhay sa lupa at hindi yung tangkad. Kuha na po yun ay magkasama. Hindi ka naman tatangkad kung hindi ka tatanda. At meron ding limitasyon din yung tinatawag na pagtaas mo. Kalimitan nga, nasasabi natin pagka tayo edad 18 na o 20 anyos na, tumitigil na ang pagtaas ng tao. Kaya, ang higit na dapat po na malaman natin sa ating paksa, dito po sa paksa na tanong na nagpapaliwanag, wala pong tao na makapagdaragdag ng kahit na 1 pulgada sa kanyang taas o sa tinatawag na haba ng kanyang buhay. Buksan po natin ang Lucas 12:25. At sino sa inyo ang sa pagkabalisa ay makapagdaragdag ng 1 siko sa sukat ng kanyang buhay? Pareho rin po sa Mateo 6:27. Ngayon, ano po baga ang katotohanan tungkol po sa buhay nating mga tao dito sa lupa? Magandang tanong. Sapagkat ang paksa natin sino sa inyo ang makapagdaragdag ng 1 siko sa sukat ng kanyang buhay? Ito po'y tanong na nagpapaliwanag. Kung ito'y tanong na nagpapaliwanag, na walang sino mang taong makapagdaragdag ng kanyang buhay, ang magandang tanong na ikalawa natin, may katunayan ba tayong mababasa sa Biblia na hindi ko, hindi ninyo, hindi ninuman mararagdagan ang kanyang buhay sa balat ng lupa? Buksan po natin ang aklat ni Propeta Job sa kanya pong 14:1. Ganito po ang sinasabi at aking babasahin. Tao, ipinanganak ng babae, ako kayo, tayo'y tao. Mga kapatid, tao po, tayong tao ang pinag-uusapan, hindi mga hayop, mga kapatid at mga magulang. Taong ipinanganak ng babae, paano tayo naging tao? Una, alam natin, ang Diyos ang lumalang sa atin. Paano nga tayo naging tao sa lupa? Ipinanganak tayo ng ating ina. Bakit nanganak ang ina natin? Sinipingan ng ating ama. Dito lamang sa katotohanan ito, dapat nating mapag-alaman na mali ang ginagawa ngayon ng mga taong sanglibutan. Yung sila po ay nag-aasawa sa kapwa nila, wika nga lalaki sa lalaki, babae sa babae. Yan po talaga bawal ng Diyos. Kaya nga nang basbasa ng Diyos si Eva na isang babae at si Adam na isang lalaki, na yun po ang tinatawag na konsento ng Diyos. Yun ang pagbabasbas. Yun ang pinakapagpapakasal, pagkakasal kay Eva at kay Adam, may pagsang-ayon ng Diyos. Na ikakalatan ninyo ang lupa, kay magpalaanakin. Alam natin yan, sa aklat ng Henesis, hindi ko nababasahin. Na kung liliwanagin lamang, ang magpaparami ng tao sa balat ng lupa, 1 lalaki at 1 babae. Hindi po 1 babae at 1 babae, o 1 lalaki at 1 lalaki. Na yun ang nagiging regla o ginagawa ng maraming mga tao ngayon, maging ng mga relihiyon at ng mga gobyerno ng tao. Pinapahintulutan na nila. Yan po ay masama. You cannot do procreation. Hindi tayo pwedeng dumami kung parehong lalaki at parehong babae ang ikakasal. Sana'y nauunawaan natin. Ituloy natin. Job 14:1. Tao na ipinanganak ng babae sa kaunting araw at lipos ng kabagabagan. At sa 14:2, siya'y umuusli na gaya ng bulaklak na lalagas. Siya rin naman tumatakas gaya ng anino at hindi namamalagi.
Dito po sa talatang ito ni Propeta Job, napakaliwanag. Ang tao, maikli ang araw, kakaunti ang araw, lipos pa ng kabagabagan. Kakaunti na nga ang araw nating mga tao. Hindi po ba, alam po ninyo, nung unang panahon, nakakaunti pa ang tao, meron kayong mababasa sa Genesis, mga tao inaabot ng 900 taon. Ito na lamang si Abraham palibhasa, katatapos pa lamang ng baha na gumunaw nang lumitaw ang henerasyon ni Abraham. Si Abraham po, inabot ng 175 taon bago siya namatay. At ng mga paglawig na nga po ng mga kapanahunan pa, nang dumating na ang panahon ni Moses, si Moses nasulat sa Biblia, hanggang 120 taon na lamang siya nabuhay. At ang mga naghali-haliling mga henerasyon hanggang ngayon, sa huling araw, umiksi na po ng umiksi. Ako, yung lola namin yung lola Fascia namin sa Tinajeros inabot pa ng halos 100 taon. Salamat sa Diyos. Pero kami, sa angkan at lahi namin ng mga Gonzales, ang aming ama, unang namatay sa amin, 73 lamang. Yung aking kapatid na panganay, 73. Yung sumunod pa na isang kapatid namin na matanda rin sa amin, 73 din. Mga kapatid. Wala nang umaabot sa amin ng 80. Meron pa kaming mga kapatid na nabubuhay, hari nawa. Sumapit kami, pati ako, ang aking kabyak, sana maragdagan din ang aming hiram na buhay na aming maipaglilingkod pa sa pangangaral nitong banal na ebanghelyo na ibig ng Panginoon na matutuhan ng lahat ng mga tao. Sa makatwid nagpapatunay, ang tao ipinanganak ng isang babae, hindi ng lalaki. Lipos ng kabagabagan at kakaunti ang araw, at umuusli lamang na gaya ng bulaklak at pagkatapos ay nalalagas. Bukod po sa katotohanan ito, ayon din po kay Propeta Job, kakaunti na ang araw natin Lipos pa tayo ng problema, ang ibig lang sabihin. Hindi ba talaga naman puro problema tayo habang nabubuhay? Ayon din sa Diyos, sa pamamagitan din ni Propeta Job, tayo ba mararagdagan natin yung tinatawag na maiksi nating mga araw sa lupa? 14:5. Ano ang hayag na ipinakikilala ng Diyos kung bakit tayong mga tao wala tayong kapangyarihan pahabain natin ang ating mga hiram na buhay? 14:5, ganito po ang pagpapaliwanag. Yayamang ang kanyang mga kaarawan ay nangapasyahan. Yayamang ang kanyang kaarawan ay nangapasyahan. Sino ang tinutukoy dito? Tayong mga tao na ipinanganak ng babae. Anong sabi ng Diyos? Sa pamamagitan ni Job 14:5, meron ng itinakda na kapasyahan ang Diyos sa bawat tao. Alin ba yung kapasyahan na yan? Ang bilang ng kanyang mga buwan ay talastas mo, at iyong hinanggahan ang kanyang mga hanggahan upang wag siyang makaraan. Ano po napakinggan natin? Wala pong tao, mga kapatid, sa balat ng lupa ang ibig lamang sabihin na makakalampas o makakatawid sa hanggahan. Nilagyan po ng boundary ng Diyos. Bilang na ng Diyos ang ating mga araw, ang ating buwan, ang ating mga taon. At hindi tayo makakalampas doon sa boundary na yon. Kaya nga, walang sino man na tao na hindi namamatay ayon po sa mga banal na kasulatan. Nang sumapit na sila sa katakdaan ng kanilang mga kamatayan. Katulad nga po ng aking nabanggit sa inyo kanina, maging si Eva at si Adan, mahigit sa halos 1,000 taon na nga ang kanilang mga hiram na buhay. Buhay pa sila, pero nangamatay din sila. Maging ang mga banal ng Diyos, katulad po ni Nunong Noah, katulad po ni Abraham, katulad po ni Moses, maging ng lahat ng mga apostol,
maging ni Birhen Maria, maging ng mga unang mga banal ng Diyos na namatay sa paglilingkod sa Kanya. Pareho rin ng mga makasalanan at ng mga magnanakaw, ng mga lasenggo, mapakiapid, mangangalo niya, masasamang mamamatay tao, namamatay ang masama at mabuti. Bakit? Pare-pareho, binigyan ng katakdaan ng Diyos para wag nang mahabaan pa ang kanilang mga hiram na buhay. Ngayon, sa napakaliwanag po na nangapakinggan natin mula sa banal na kasulatan, meron po ba na mababasa tayo sa Biblia na tao na sinapit ng isang karamdaman na walang kagalingan? Kumbaga sa huling araw na ito, meron ba tayong nabasa sa Biblia na isang tao sinabi ng Diyos, may cancer ka, ikaw ay mamamatay? O pero humaba pa ang kanyang buhay. Meron ba? Ayon sa Biblia, gumaling pa sa kabila ng ang Diyos mismo nagsabi, mamamatay ka na, ang boundary mo malapit na. Pero nabuhay pa't naragdagan pa ng maraming taon ang kanyang buhay. At ang tanong natin na ito, bakit? Bakit naragdagan pa ng taong ito ang kanyang hiram na buhay sa kabila na sinasabi ng Diyos, hindi makakalampas ang tao sa boundary line ng kanyang buhay? At sino ang taong ito? Buksan natin ang aklat ni Propeta Isaias 1:1. Ito po itinuturo sa atin ng Diyos. Mga kapatid, para po tayong mga tao sa huling araw ay matuto. Huwag naman kayong magagalit kay kapatid na si Rilo Gonzales ninyo. Ako po nagbabasa lang ng Biblia. Itinuturo lamang namin sa inyo kung sino ang dapat natin nasasangguniin, sasambahin, paglilingkuran para dagdagan tayo ng ating hiram na buhay. Lalo na nga po ngayon, diyan na lamang sa ating inang bayan sa Pilipinas, araw-araw, libo-libo, daan-daan ang namamatay sa mga sakit sa puso. At ngayon, malawak daw, maraming mga tao, maraming Pilipino namamatay sa sakit sa bato. Ang daming dinadialysis araw-araw, mahal ang gamot, mahal ang pagdialysis. Alam naman natin kung anong klaseng gobyerno meron tayo. Ayun nga sanang kwarta nang nanggagaling sa taxes nating mga Pilipino, dapat ibalik sa mga mamamayan na mga libreng gamot, libreng paaralan, libreng mga tinatawag na pang-araw-araw na gamit. Mga kapatid, ninanakaw pa ng mga korap na mga politiko natin at ng mga NGO daw na kunwa mga kawang gawa. Humihingi, ninanakaw yung pondo, bilyon-bilyon. Pati yung mga fertilizer natin na dapat sana magpalawak ng ating bigas. Hindi na sana tayo kakapusin ng bigas. At nung araw, tayong Pilipino nag-e-export ng mga bigas. Ngayon, kulang na ang kakainin nating mga Pilipino at pumapasok pa yung mga under the table na importation. Na sino ang may kagagawan kung bakit nakakarating sa Pilipinas? Yang mga smuggled rice na yan, ay alam na ninyo. Doon din sa mga matataas na may katungkulan. Mga kapatid, nalalaman natin yan. Kaya nga, balikan natin ang paksa. Bakit nga po ito ibig na ituro sa atin ng Diyos? Sa ating tanong, meron bang mababasa tayo sa Biblia na pinagsabihan na ng Diyos may cancer? Pero naragdagan ang kanyang buhay ng marami pang araw, marami pang taon. At bakit? At sino ang taong ito? Kaya dito nga po, mga kapatid, tuturuan tayo kung sino. Halimbawa, ako, kayo, meron tayong sakit na cancer o malapit na tayong mamatay. Kahit na hindi cancer. Pero meron tayong wika nga, nararamdaman na hindi natatagal ang ating mga hiram na buhay. Malapit na tayo sa boundary line. Sino ba ang dapat nating sangguniin para humaba ang buhay natin? Basahin natin ang kasaysayan sa binabanggit ni Propeta Isaias. Magmula po sa aklat ni Isaias 1:1 at sa
38:1 po ng Isayas din. Basahin natin. Ang pangitain ni Isayas na anak ni Amos, na nakita tungkol sa Huda at Jerusalem. Putulin ko po muna. Tulad po ng malimit yung mapakinggan kay kapatid na Cirilo, ang mga banal na kasulatan, magmula po sa matandang tipan, ito po ay para o patungkol po lamang sa bansa ng Israel. Hindi po pinapakialaman ng Diyos yung mga ibang bansa. Iisa lang ang bahay ng Diyos, ang bayan ng Diyos, ang katawan ng Diyos, ang bansa ng Israel. At si Isayas po, isang Israelita. Siya po ay anak ni Amos na isang Israelita. At siya po, hinirang ng Diyos na isang propeta na tagapagsaysay kung ano ang ibig ng Diyos na iparinig sa sinumang tao na ibig niyang kausapin doon sa kanyang bansa ng Israel. Kaya nga, bilang pasimula uno-uno, ang pangitain ni Isayas na anak ni Amos na nakita tungkol sa Huda at sa Jerusalem sa kaarawan ni Haring Uziyas, ni Haring Hotam, ni Ahaz at ni Haring Hezekiah, mga hari sa Huda. At nang ito po isulat, ang pinakapuntirya na ni Isayas dito, meron siyang pangitain na nakita niya patungkol kay Haring Hezekiah, hari sa Huda noon. Ano nga po baga? Ang pangitaing tinanggap niya sa Diyos, na ibig ng Diyos na ibalita ni Isayas kay Haring Hezekiah. 38:1. Nang mga araw na yon, ay may sakit na ikamamatay si Hezekiah, at si Isayas na propeta na anak ni Amos, naparoon sa kanya, inutusan siya ng Diyos, at nagsabi sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoon, Haring Hezekiah, ayusin mo na ang iyong sangbahayan, sapagkat ikaw ay mamamatay at hindi ka na mabubuhay. Napakaganda po. Pinagsabihan ng Diyos si Isayas, pumaroon ka kay Haring Hezekiah. Sabihin mo, ayusin na niya ang kanyang sambahayan. Gumawa ka na ng wika nga, farewell sa iyong mga anak. Ayusin mo na yung mga titulo. Ayusin mo na yung mga pamana mo. Tawagin mo na ang sambahayan mo. Magpaalam ka na, sapagkat ikaw ay mamamatay at hindi ka na mabubuhay. Meron kang sakit. Walang kagalingan. Kumbaga sa huling araw na ito, meron tayong kanser. Ano nga ang ginawa ni Propeta Hezekiah? Sa huling panahon na ito, ano ginagawa ng maraming mga tao? Lalo na nga yung mga, wag naman kayong magagalit, yung simbahang kinagis na, yung mga membro niyan. Meron ka ba ikang kanser? Pumunta ka ika doon sa Lourdes. Pumunta ka ika dyan sa kung saan saang mga Santo Cristo. Pumunta ka sa Medjugorje. Pumunta ka sa Paris. Milagroso ika yung mga reyna dyan, yung mga reyna ng langit, yung mga Birhen Maria, tinamaan ng sinalibad ng. Ang unang pinupuntahan ng mga tao, lalo na't pag natataranta na, mga kapatid at mga magulang, kung sino-sino ng mga santo, kung sino-sinong mga padrino, marami na po akong nakikitang ganyan. Dito ang pinag-aaralan natin. Ang tanong natin, meron ba tayong makikita at mababasa sa Biblia na isang lalaki o isang tao binigyan ng Diyos ng kanser? Si Haring Hezekiah, pinagsabihan siya ng Diyos sa pamamagitan ng Propeta Isayas, ayusin mo na ang iyong sambahayan, ikaw ay mamamatay na, hindi ka na mabubuhay. Ano po agad ang ginawa ni Haring Hezekiah nang marinig niya ang pasabi ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Isayas? Nag-utos ba siya sa kanyang mga tauhan, oy, hanapin ninyo yung nababalitaan kung nagpapagaling daw na mga anito, yung mga Diyos-Diyusan, yung mga, kumbaga sa huling araw na ito, pumunta tayo kay Birhen Maria, pumunta tayo doon sa tinatawag na San Roque, pumunta tayo kay kung sino-sinong santo't mga santa, nababalitaan ko nagpapagaling daw yan. Sino ang unang pinuntahan ni Haring Hezekiah nang mapakinggan niyang siya'y may mabigat na karamdaman? Isayas 38:2. Nang magkagayon, ipinihit ni
Hezekiah ang kanyang mukha sa dingding at nanalangin. Kanino? Kanino nanalangin? Sa Panginoon. Sino ang Panginoon na tinutukoy? Di walang iba kung hindi ang Panginoon Diyos. Mga kapatid, nung araw wala pa po yung pangalang Kristo Jesus. Kaya lang lumabas yung pangalang Kristo Jesus nang magkatawan tao na nga po yung Panginoon Diyos. Nagpakilalang Kristo Jesus. Ano po ang ginawa ng Haring Hezekiah? Nang mapakinggan niyang meron siyang cancer, agad-agad, ipinihit niya ang kanyang mukha sa dingding. Yung mukha niya, iniharap niya sa blanco, dingding. Ibig sabihin, walang larawan, walang anyo, walang idolo, walang kandila, walang kung ano-anong mga kalokohang itinuro sa atin ng simbahang kinagisnan. Mga kapatid, diretso at pagdaka nanalangin sa Panginoon na nagsasabi, 38:3 ng Isayas, idinadalangin ko sa iyo, Panginoon, na iyong alalahanin kung paanong ako'y lumakad sa harap mo sa katotohanan na may dalisay na puso, at kung paanong ako'y gumawa ng mabuti sa iyong paningin. At si Hezekiah ay umiyak ng di kawasa, umiyak ng kapait-paitan. Ang ibig lang sabihin, pinagsisihan niya ang lahat ng kanyang mga kalikuan. At dumalangin siya sa Diyos, diretsong-diretso sa Diyos. Walang tatawagan kung sino-sinong pangalan. Walang tinatawag na tagapamagitan. Walang tagapamagitan mo. Puro kalokohan niyang itinuro sa atin ng simbahang kinagisnan. Mga tagapakinig namin. Kaya nga yung paksa natin ang nakalipas na linggo. Iibigin natin ang Diyos, buong puso, buong lakas, at buong pag-iisip. Paano? Huwag tayong gagawa ng anumang anyo ng nasa langit, nasa lupa. Huwag natin silang luluhuran. Huwag natin silang paglilingkuran. Huwag tayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa Diyos ng Israel na naglabas sa kanila sa pagkaalipin sa Ehipto. Ang ibig lamang sabihin sa tunay na Diyos. Mga tagapakinig po namin, umiyak si Hezekiah ng kapait-paitan. Napakinggan ba ito ng Diyos at tinanggap? 38:4. Nang magkagay dumating ang salita ng Panginoon kay Isaias na propeta na nagsasabi, 38:5, ikaw ay bumalik, sabihin mo kay Hezekiah, ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ni David, na iyong mga magulang, dininig ko ang iyong panalangin, aking nakita ang iyong mga luha, narito, aking idaragdag sa iyong mga kaarawan ang 15 taon. Ayan po. At ito'y napasulat sa kasaysayan ng buhay ni Haring Hezekiah. Naragdagan pa siya ng 15 taon. Bakit? Ano ang dahilan? Mga kapatid at mga magulang, paano humaba yung kanyang buhay? May boundary na siya, mamamatay na, pero nakalampas siya. Paano? Dumiretso sa Diyos, nanalangin sa Diyos, nagsisi sa kanyang mga kalikuan at kasalanan, at humiling sa Diyos. Panginoon, alalahanin mo naman, noong araw ako'y nakagawa rin ng mga kabutihan sa iyong banal na paningin at ng mga katwiran. Naalaala ng Diyos, narinig ng Diyos. Hindi po ang ibig sabihin ang Diyos malilimutin. Hindi ang ibig sabihin ng Diyos na siya ay hindi nakakaalaala. Kung hindi, ang tinitignan ng Diyos, yung puso ni Ezekias. Umiyak siya ng kapait-paitan, pinagsisihan ang kanyang mga nagawang kasalanan. Diretso sa kanya. At hindi humanap ng ibang tagapamagitan. Ngayon, ano po ang banal na dahilan? Ano nga po baga? Para lalo nating maliwanagan, bakit nga po gumaling sa kanyang karamdaman si Haring Hezekias, naragdagan pa ng 15 taon. Ikalawang kronika, ito ang napakaganda na katotohanan kung bakit dininig siya ng Diyos sa kanyang panalangin na umiiyak. 7:14. Kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin, kung ang aking bayan. Ano po ang ating napakinggan kanina, binanggit ni kapatid na si Rilo? Ang banal na kasulatan po, magmula po sa matandang tipan hanggang sa bagong tipan, ito po patungkol sa bayan ng Diyos, mga anak ng Diyos, katawan ng Diyos.
Sino ba si Haring Hezekiah? Siya po, ang hari ng kapanahonang yaon, mga kapatid, ng bayan ng Diyos na walang iba kung hindi ang Huda na Israel. Kung ang aking bayan, sino ba ang bayan ng Diyos sa matandang tipan? Di ang Israel. Tinatawag sa aking pangalan. Kaya nga pagka napakinggan mo, Israel, ang ibig sabihin, prinsipe ng Diyos yan. Mga anak ng Diyos yan. Kaya yung mga kalaban natatakot pag napakinggan nila tungkol sa Israel. Nako, nakakatakot kalabanin ng mga Israelita. Ang Diyos niya ay totoo. Kung ang aking bayan na tinatawag sa aking pangalan, nagpakumbaba. Si Hezekiah, dumalangin, umiyak ng kapait-paitan. Hinanap ang mukha ng Diyos. Ano ang sabi ng Diyos? Akin ngang diringgin sa langit, ipatatawad ko ang kanilang kasalanan, pagagalingin ko ang kanilang lupain. Ano ba tinutukoy na lupain? Di tayong mga tao. Hindi ba galing tayo sa lupa? At literally speaking, kapag ang Diyos ay nagpasapit ng tagutom, ng tabak, digmaan, ng salot sa isang bansa, isang lupain, dahil sa hindi nila pagsunod sa utos ng Diyos, lalo na nga sa kanilang pagsamba sa mga larawan at mga inanyuan, mga kapatid, talagang madidisgrasya yung bansa at bayan na yan. Kaya basahin ninyo sa Jeremias. Sa Jeremias, mga kapatid, doon pinakikilala na talagang ang mga bansa na sumasamba sa mga Diyos-Diyusan, lalo na nga sa Reyna ng Langit, talagang sinusumpa ng Diyos yan, pinadadala ng kung ano nung delubyo at hindi gumagaling ang kanilang pagdaramdam. Mga kapatid, basahin ninyo sa Jeremias, sa Kapitulo 7, versikulo 14 hanggang 18. Ayaw pa nga ng Diyos kay Jeremias na ipanalangin ang mga bansa. Kahit na sarili niyang bayan, kapag sumamba sa Reyna ng Langit, hindi niya patatawarin. Jeremias, huwag mong ipanalangin ang bansa na yan. Hindi mo ba nakikita ang kanilang ginagawa? Naghahandog sa Reyna ng Langit. Hindi kita pakikinggan. Huwag kang mamagitan sa kanila. At sa Ezekiel 14:14, ang sabi ng Diyos kay Ezekiel, anak ng tao, sabihin mo sa mga bayan, sa mga tao, kapag ang Diyos ay nagpasapit sa kanila ng tabak ng kagutom, ng anumang mga kahapisan at kalumbaya, kahit na naroroon si Noah, kahit na naroroon si Daniel, kahit na naroroon si Propeta Job, hindi makapagliligtas ng kahit na isang anak na lalaki o babae ng sino man, kung hindi ang kanilang sarili lamang ang kanilang ililigtas dahil sa kanilang mga katwiran. Sa makatwid, ang Haring Hezekiah na naroon sa bayan ng Diyos sapagkat isang Israelita, nagpakumbaba, humingi ng tawad, nanalangin. Mga kapatid, dininig ng Diyos. Sa makatwid, ang kinukuha natin dito, para tayo makatiyak, kailangan ako, kayo, kung magkakasakit tayo ng cancer, para tayo pakinggan ng Diyos, kailangan din po tayo ay maging bahay ng Diyos. Kailangan din po tayo tawagin sa pangalan ng Diyos. Mga kapatid, kailangan din po naroon tayo sa tunay na, kung liliwanagin lamang, sambahan, tunay na dalanginan. Hindi po lahat ng simbahan, hindi po lahat ng dalanginan pinakikinggan ng Diyos. Ang ibig sabihin, hindi lahat ng relihiyon anak ng Diyos. Meron lamang siyang itinatangi. Wala nga pong iba kung hindi yung kanyang mga Israelita. Nung unang panahon pa, Israelita na, mga kapatid at mga magulang. Kaya nga, ang itatanong pa po natin ay ito, ano po ang banal na dahilan kung bakit nga po pinakinggan ng Diyos si Haring Hezekiah at naragdagan ng 15 taon ang kanyang buhay sa lupa? Siya po ay bahagi ng bahay ng Diyos. Siya po'y dumalangin sa 2 Kronika 7:14, pinakinggan ng Diyos at pinatawad, pinagaling ang kanyang katawang lupa, dinagdagan siya ng 15 taon. Mga kapatid, kaya nga nung unang mga kapanahonang yaon, ang utos nga ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Ezra 7:23
ang anumang ipinag-uutos ng Diyos ng langit ay gagawing lubos sa loob ng bahay ng Diyos ng langit. Sa makatwid, ang bahay ng Diyos ng langit no yon, yung bansa ng Israel, na siya ring tinatawag na iglesia sa ilang. Sa aklat po ng mga gawa, ang wika sa atin ni Apostol Pedro, aklat ng mga gawa, 7:38, tungkol dito sa bansa ng Diyos sa matandang tipan, ito yaong naroon sa iglesia sa ilang, na iglesia sa ilang. Ang wika, ito yung naroon sa iglesia sa ilang, nakasama ang anghel na nagsalita sa kanya sa bundok ng Sinai, at kasama ang ating mga magulang, yung mga Israelita, na siyang nagsitanggap ng mga aral na buhay upang ibigay sa atin. Ano po napakinggan natin? Itong kinaroroonan ni Hezekiah, yung Israel, ha? Yung bansa. Ito yung tinatawag na iglesia sa ilang. Bakit? Naglakbay sa ilang, sa disyerto for 40 years. Tandaan ninyo yan. Sino yan? Yung inilabas nga. Sa kapangyarihan ni Paraon, inalipin ni Paraon sa loob ng 400 taon. Ito ang iglesia sa ilang. Kapag binabanggit na iglesia sa ilang, yung iglesia galing po sa salitang Griego eklesia, na kung liliwanagin katawan ng Diyos. Yung mga Israelita, mga kapatid, nang piliin at tawagin sila ng Diyos sa pamamagitan ni Moses, at ibinigay kay Moses ang 2 tapyas na bato, at sila'y papagyamanin, pinagkalooban pa ng iba't ibang mga batas at palatuntunan, mga kapatid, at binigyan ng lupain na binubukala ng pulot at ng gata, hanggang sa kapanahunan nga po ni Haring Hezekiah, sila ang katawan ng Diyos. At ang wika pa rito ni Apostol Pedro, sila ang pinagkalooban sa bundok ng Sinai, na siyang nagsitanggap ng mga aral upang ibigay sa atin. Kaya yung matandang tipan na iglesia sa ilang na Israelita, mga kapatid, sa kanila po nanggaling ang mga kautusan ng Diyos para ibigay sa atin. Para ibigay sa atin. Ang tinutukoy na ni Pedro sa mga huling araw. Kaya nga ano po ang hayag na kaugnayan natin sa huling araw? Tayo na po ng mga hintilo, sa huling araw na ito, sa mga Israelita noon, sa laman. Ano ang kaugnayan natin sa kanila? Na siyang, wika nga bahay ng Diyos. Kaya nga pinakinggan ang panalangin ni Haring Hezekiah na may cancer, dinagdagan siya ng 15 taon at binuhay na muli. Pinagkalooban muli ng kagaling at kalakasan. Alin po ang tinutukoy dito? Na aral na buhay. Sa aklat ng mga gawa, 7:38, ito yaong naroon sa iglesia sa ilang, yung mga Israelita. Nakasama ang mga anghel na nagsalita sa kanya sa bundok ng Sinai kay Moses. Ano ibinigay kay Moses? At kasama ang ating mga magulang, na siyang nagsitanggap ng mga aral na buhay upang ibigay sa atin. Unang-una, yung aral na buhay na tinutukoy, yung mga kautusan ng Diyos. Bakit aral na buhay? Pag sumunod ka sa 10 kautusan at sa mga kautusan ng mga propeta, sa mga aklat ni Moses at ng mga propeta, ay magkakaroon ka ng buhay. Hindi ka susumpain ng Diyos. Daragdagan ang iyong buhay, kagaling at kalakasan. At ito ibibigay sa atin upang ibigay sa atin sa huling araw, ang wika ni Apostol Pedro. Alin po ba yung aral na buhay? At papaano nga ito dumating sa atin na tinanggap ng mga Israelita at ibinigay sa atin? Deuteronomio 18:18. Aking palilitawin sa kanila ang isang propeta sa gitna ng kanilang mga kapatid na gaya mo, at aking ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya, at kanyang sasalitain sa kanila ang lahat ng aking mga utos na ibinigay ko sa kanya. Daang-daang taon po bago nagkatawan tao ang Kristo, 1,000 taon, mga kapatid at mga magulang, humula si Moses sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Palilitawin ko sa kanila ang isang propeta sa gitna ng kanilang mga kapatid na katulad mo, Moses. Ilalagay ko ang aking mga salita sa bibig niya,
at kanyang sasalitain sa kanila ang lahat ng aking iuutos sa kanya. Natupad po baga ito? 3:22. Tunay na sinabi ni Moses, ang Panginoon Diyos ay magtitindig sa inyo ng isang propetang gaya ko mula sa gitna ng inyong mga kapatid. Siya ang inyong pakikinggan sa lahat ng mga bagay na sa inyo'y kanyang sasalitain. Sino ito? Upang sa inyo'y kanyang suguin. Sino? Ang Kristo na itinalaga na si Kristo Jesus. Sa makatwid pagdating ng Kristo, yan ang sinabi kanina, mga kapatid at mga magulang sa Gawa 7:38. Ito yung naroon sa iglesia sa ilang mga Israelita, kasama ang anghel na nagsalita sa kanila sa bundok ng Sinai, at kasama ang ating mga magulang na siyang nagsitanggap ng mga aral na buhay upang ibigay sa atin sa huling araw. Ang tinutukoy tayo ng mga hintil para ibigay sa atin. Alin yung salita ng buhay, mga kapatid? Sa paanong paraan? Nagsugo ng isang propeta. Sino yung isinugo? Si Kristo Jesus. Kaya nang nangangaral na ang Panginoong Jesucristo, ano ang kanyang sinasabi? Sa laman wala kayong pakikinabangin. Ang Espiritu nga ang bumubuhay. Ang mga salita na sa inyo'y aking sinasalita, pawang Espiritu at pawang buhay. San Juan 6:63. Ang mga salita ng Panginoong Jesucristo, salita ng buhay. Ito rin ang tinanggap nila sa Panginoon na noon ang pangalan ay Deus, Diyos. Tinatawag pa nilang Yahweh o Jehova, sapagkat ang ibig lang sabihin ng Jehova ay Deus, Diyos. Diyos, yung salita ng Diyos na napakinggan ni Moses at ng mga propeta at ng mga unang mga Israelita, ito rin ang ibinibigay sa atin ng Diyos sa huling araw. Anong katunayan? Galatias 3:14. Upang sa mga hintil, tayo sa huling araw, ay dumating ang pagpapala ni Abraham. Ayan. Ba't binabanggit si Abraham? O di po ba si Abraham ang pinanggalingan ng 12 angka ng Israel? Una si Abraham. Nagkaanak si Abraham, si Isaac. Pagkatapos ni Isaac, si Jacob. Pagkatapos lumabas kay Jacob ang bansa ng Israel. Upang sa mga hintil ay dumating ang pagpapala ni Abraham. Sa paanong paraan? Kay Kristo Jesus, siya ang nagdala sa atin. Kaya nga may bagong tipan eh. Yan ang itinuturo sa atin ngayon. Ngayon, sa araw at oras na ito, siya ang may salita ng buhay. Upang sa pamamagitan ng pananampalataya, tanggapin natin ang alin? Ang pangako ng Espiritu. Alin? Ang pangako ng Espiritu? Walang iba kung hindi ang buhay na walang hanggan. Kaya nga, nang dumating na ang Panginoong Jesucristo, 3:24, Galatias din. Ano pat ang kautusan? Siyang naging tagapagturo natin upang ihatid tayo kay Kristo, upang tayo'y ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Datapwat ngayong dumating na ang pananampalataya, wala na tayo sa ilalim ng tagapagturo. Tayo sa huling araw, tayo ang katawan ng Diyos, tayo ang tinatawag na iglesia, hindi na po sa ilang, tayo po iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Bakit? Sapagkat kayong lahat ay mga anak na ng Diyos. Ngayong dumating na ang pananampalataya, wala na tayo sa ilalim ng tagapagturo, wala na tayo sa 2 tapyas na bato. Sapagkat kayong lahat ay mga anak na ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus, sapagkat ang lahat na sa inyo'y binautismuhan kay Kristo, ibinihis si Kristo. Wala nang magiging Hudyo, wala nang Grego, walang magiging alipin o malayaman, walang lalaki o babae man, kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. At kung kayo'y kay Kristo Jesus, kayo nga, ayan na, binhi ni Abraham, mga tagapagmana sa pangako. Amen. Sa makatwid, yung Israelita sa ilang noong araw, yung mga Israelita sa laman, sa huling araw na ito, kapag tayo na nga kay Kristo Jesus na, kapag tayo na nga sa kay Kristo, anak na rin tayo ni Abraham, tayo nga ang mga Israelita, hindi na po sa laman, Israelita sa Espiritu,
At ang wika pa man din ng Galatias, ang bawat nangabautismohan kay Kristo ang ibinibihis na si Kristo at tinatawag na tayo ng mga anak ng Diyos. Tayo po ang bahay ng Diyos. Ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, unang Timoteo 3:15, at ang wika ng Santong Sulat, unang Korinto 12:28, ang kinaalaman natin at kaugnayan natin kay Haring Hezekias kung bakit siya pinagaling. Ang wika sa atin sa 12:28 ng unang Korinto, mga kapatid at mga magulang, ang Diyos naglagay ng ilan sa iglesia, una-una mga apostol, ikalaway mga propeta, ikatloy mga guro, mga himala, sa kakaloob na mga pagpapagaling. Dito po tayo, nasa bahay ng Diyos sa huling araw, iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, narito ang pagpapagaling. Kung paanong pinagaling si Haring Hezekiah, gayon din pagagalingin din ng Diyos. Una na nga ang karamdaman ng ating mga kaluluwa, at gayon din ang karamdaman ng ating mga katawang lupa. Dito tayo pagagalingin ng Diyos, dito tayo dadalangin, walang santo, walang santa, walang larawan, walang tagapamagitan. Diretso tayo sa Diyos, sa ating Panginoong Jesucristo. Ito nawa ay pagpala, ito nawa ang ibasbas sa atin ng Diyos magmula ngayon at magpakayi kailanman. Amen. At ngayon po, bago tayo maghiwa-hiwalay, tanggapin po nating muli ang walang hanggang pag-ibig, ang walang hanggang pagbibiyaya, ang pakikipisan, ang kaaliwan, pamamatnubay at ang kagalingan. Gayon din ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon, pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na espiritu. Ito nawa ang muli niyang ipagkalob sa ating mga mag-aanak, mga magkakaibigan, at mga magkakapatid sa loob ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus at sa buong kalaganapan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus magmula ngayon magpakaikailanman. Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa darating na linggo po kung tayo po'y binubuhay pa. Salamat po sa inyong lahat.